Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Becky Bravo and illustrator Jason Moss. Just Add Dirt. Nang magising si Miguel isang umaga, at nakitang may tumutubong munggo sa kanyang mga tenga, ni hindi man lamang nagulat ang kanyang nanay. Kasi hindi ka naligo kagabi. Ayan tuloy, sabi niya. Isa-isang binunot ni nanay ang mga munting halaman. Kailangang maligo ka na ngayon. Kung hindi, baka kung ano na ang tumubo pa sa mga tenga mo bukas. Opo, maliligo po ako. Pero pagkatapos na po ng agahan, sabi ni Miguel. Ngunit pagkatapos kumain, agad siyang lumabas para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sa pananghalian, tinanong si Miguel ng kanyang nanay kung naligo na siya. Hindi pa po, pero maliligo po ako pagkatapos ng pananghalian, sabi ni Miguel. Ngunit agad ulit siyang lumabas para maglaro pagkatapos niyang kumain. Nang gabing iyon sa hapunan, tinanong ulit siya ni nanay. Mahuhulaan mo ba ang sagot ni Miguel? Hindi pa po ako nakakaligo, sabi niya. Pero maliligo na po ako pagkatapos ng hapunan. Dumating ang oras ng kanyang pagtulog, ngunit hindi pa rin siya nakaligo. Dumiretso sa pagtulog si Miguel kasama ang duming dumoble na mula kahapon. Na magising si Miguel kinabukasan ng umaga at nakitang may tumutubong mga kamatis sa kanyang tenga, ni hindi man lamang namangha ang kanyang nanay. Sabi ko na sa'yo, iba na ang tutubo sa tenga mo ngayon eh, sabi niya. Maliligo ka na ba talaga ngayon? Opo, pangako. Pakibunot po ang mga halaman, hiling ni Miguel sa tinig na pagkabait-bait. Pagkatapos na lang siguro ng agahan, sabi ni nanay. Ngunit pagkatapos nilang kumain, dumiretso si nanay sa kusina para maghugas ng mga pinggan. Nang sumapit ang pananghalian, hindi pa rin naliligo si Miguel. Hindi pa rin binubunot ng nanay niya ang tumutubong kamatis sa kanyang tenga. Samantala, nakakita naman si Miguel ng kung anong tumutubo sa kanyang mga tuhod. Sitaw! Tumakbo siya sa kanyang nanay at nagsabi, Sige na po, pakibunot na po ang mga halaman. Pagkatapos na lang siguro ng pananghalian, sabi ng kanyang nanay. Ngunit pagkatapos nilang kumain, naghugas ng pinagkainan si nanay. Naglaba siya, nagpalit siya ng mga korekama, nagpuna siya ng mga kasangkapan. Nang sumapit ang hapunan, hindi pa rin naliligo si Miguel. Ang tumutubong kamatis at sitaw ay naroon pa rin sa tenga at sa likod ng tuhod niya. Samantala, nakakita na naman si Miguel ng kung anong tumutubo sa likod ng kanyang siko. Sibuyas! Tumakbo ulit siya sa kanyang nanay at nagsabi, Sige na po, pakibunot na po ang mga halaman, sige na po. Matagal siyang tiningnan ng kanyang nanay, ngumiti ng kakaibang ngiti at sumagot. Pagkatapos na lang siguro ng hapunan. Di nagtagal at oras ng muli ng pagtulog at hindi pa rin nakakaligo si Miguel. Hindi pa nabubunot ng kanyang nanay ang mga lumalagong kamatis, sitaw at sibuyas.
Natulog si Miguel kasama ang duming triple na mula noong isang araw. At habang nahihimbing siya, may kung anong nagsimulang tumubo sa gitna ng kanyang mga daliri, sa paa at sa kamay. Talong! May kung anong nagsimulang tumubo sa hati ng kanyang buhok. Okra! At may kung anong nagsimulang umusbong sa kanyang pusod. Maraming labanos. Naisip mo ba ang itsura ni Miguel na magising siya kinabukasan? Luntian at maraming dahon na ang kanyang buong katawan. Ngunit kahit pa kamangha-mangha talaga ang kanyang itsura, ni hindi man lang napakurap ang nanay ni Miguel. Sabi niya, "Susunod na dyan ang singkamas. At magsisimula na iyong tumubo sa ilong mo pagkatapos ng agahan." Ay talagang napasigaw si Miguel sa pag-iyak. Naalog-alog ang mga gulay na nakakapit sa kanya mula ulo hanggang paa. Iniyakan niya ang kanyang nanay. "Pakitanggal na po ang mga halaman. Pakialis na po silang lahat." Matagal na tumayo nang nakapamaywang si nanay, umiiling-iling. At sa wakas, pinaikot niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at nagsabi ng may pasensya ng isang inang napakaraming ginagawa. "Mangangako ka bang maliligo ka ngayon at tutuparin mo na ba ang pangako mo?" "Opo, pangako," sabi ni Miguel. Maingat na binunot ni nanay ang bawat okra, kamatis, sibuyas, labanos, sitaw at talong. At nang natanggal na niya lahat ng mga ugat at dahon, hinalikan niya ang namumulang mukha ni Miguel at hinayaan siyang maligo. Matagal-tagal din bago lumabas ng banyo si Miguel. Malinis na malinis, maligaya sapagkat nagbalik na siya sa dati. At tiyempong-tiyempo sa pananghalian. Mahuhulaan mo ba kung ano ang nakahain? Isang malaking kaserola ng sinigang na punong-puno ng okra, kamatis, sibuyas, labanos, sitaw at talong. Alam siyempre ng nanay ni Miguel na hindi dapat nagsasayang ng mga sariwa at masusustansyang gulay. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!